Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Maayong buntag sa inyong tanan. Sa CDO City officials headed by our very own Honorable Mayor Rolando Clarix Oy, sa uban pa natong mga invited guests, sa atong kapwa, sa fellow public servants sa gobyerno. Maraming salamat sa oportunidad na ibinigay ninyo sa amin na makapagbahagi ng ilang mahalagang impormasyon sa ating komunidad. By the way, kauban sa nako dire ang aming other Philippine Air Force personnel, kasundaluhan o mga nasad may mga civilian human resource na most of them dire nasad sa residence dire sa Cagayan de Oro City. At present, I am the group commander of the 590th Air Base Group, one of the two major Air Force unit na nibalhin diri sa Cagayan de Oro, establishing the Lumbia Air Base, katong gitawag nato before na Lumbia Commercial Airport. More or less, we have a total of 1,400 personnel sa Philippine Air Force na ni-transfer coming from Luzon, Cavite, Sangli Point, at diri nami sa Lumbia Air Base sa Barangay Lumbia. In behalf of the men and women of the Philippine Air Force nga nagserbisyo didto sa Lumbia Air Base, aniya ako karon upang mutubag sa pipila sa concerns na nagawa sa social media gikan sa pipila nga Cagayanon residents na mahitungod sa presence ng mga US military personnel na niabot dinhi sa Cagayan de Oro City sa miaging adlaw. May mga tanong at ilang speculations kung ang presensya or the presence of US forces ay connected sa global conflicts sa Middle East, sama sa mga balita nga atong makita sa national o international news mahitungod sa Iran, Israel o United States or gitawag natong Middle East global conflicts. Tungod niini, tuguti ko nga ipahatag pipila sa importanteng impormasyon mahitungod sa presence of US military personnel. Una, first, ang Lumbia Air Base ay isa sa mga military bases nga giapil sa atong gobyerno na gitawag natong Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA, tali sa Pilipinas and the United States. Sa ilalom niini nga kasabutan, adunay mga infrastructure projects nga gihimo in the future lakip sa facilities para sa humanitarian assistance and disaster response and other logistics support in terms of serving the people and para sa ato. Ito'y nagpapalig-on sa atong mga joint training exercise in terms of disaster preparedness between the US and our government. Second, sumala sa 4th Infantry Division sa atong Philippine Army, we confirm na naay pag-abot sa atong US servicemen kabahin lamang sa ongoing bilateral cooperation o training activities tali sa Pilipinas o United States. Gusto namo ipasiguro that the Philippine Air Force to the public na kining pag-aktibidad na gibuhat nila ay isang existing agreements na wala kini kalabutan sa bisan unsang international conflict. Ikatulo, the presence of US military personnel sa Lumbia Air Base kabahin sa approved training program exercises para sa Freedom Banner o Balikatan exercise nga ginabuhat kauban sa Armed Forces of the Philippines and the United States Marine Corps. Kining mga activities padayon ito hangtod sa katapusan ng March 2026. Sa katawan sa Cagayan de Oro City o sa tibok Northern Mindanao, rest assured
nga dili angay mabalaka ang tanang aktibidad na gibuhat dinhi kasi fully coordinated sa local government ug other partner agencies. Ang tumong niini nga mga exercises mao ang pagpalig-on sa atong kapasidad sa pag-response sa kalamidad ug emergencies nga nahimong makaapekto sa atong region. Very timely sad ng atong Office of Civil Defense Region 10 na overall in charge sa ating disaster response ay nibalhin sad didto sa Lumbia Air Base. And in closing, gusto nako ipahinumdum pag-usab nga ang presensya that the presence of our US forces diri sa Cagayan de Oro ay temporary lang o para lamang sa training preparedness activities. Pinaagi niini nga cooperation, mapalig-on nato ang atong kakayahan sa disaster response o mapalambo pa ang skills sa atong mga personnel. Dili lang ang aming military, the Philippine Air Force, even our city disaster response can join the activities. Sa ngalan ng 598 Air Base Group ug sa tanang Air Force personnel dinhi sa Lumbia, Cagayan de Oro City, daghang salamat sa katawhan sa Cagayan de Oro sa inyong pagsabot, kooperasyon ug padayon nga suporta. Mauban kitang pinaagi sa partnership, preparedness of shared commitment aron masiguro ang mas luwas o mas lig-on na kaugman para sa atong mga komunidad. Daghang salamat and may God bless us all.